So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya ng kaligtasan na binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan. At iniligtas niyo po kami mula doon sa walang hanggang kapahamakan na dapat kami ay pupunta dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Nagpapasalamat po kami sa inyong bugtong na anak na si Jesus na ibinigay po ninyo upang ang buhay ay mamatay doon sa cross at dumanak ang kanyang dugo at sa kanyang katawan ay tumanggap ng maraming pagdurusa at palo upang ang lahat ng aming mga kasalanan ay mapatawad. Na sinasabi po ninyo na kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya dahil sa pagdanak ng dugo ng aming Panginoon, kami po ay tumanggap ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan. At ngayon, nabubuhay kami sa ilalim ng inyong biyaya. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin ngayon na nakikinig ng inyong salita, na maunawaan ng pinakamahalagang bahagi ng buhay namin na natitira habang hinihintay namin ang inyong ikalawang pagdating at habang nakikita namin na nangyayari ang lahat ng mga palatandaan na kayo po ay malapit ng bumalik. Sa tanghaling ito, tulungan niyo po kami na makaunawa ng inyong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po. So kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Mark chapter 8, verse 36 and 37. Okay. Meron po dito sa screen, pagka hindi po ninyo na mabasa, pwede pakisara yung kasi medyo masakit sa mata yung ano. Okay, kung nandyan na po kayo, babasahin natin ng sabay-sabay dito sa Marcos chapter 8, verse 36 hanggang 37. Okay, basahin po natin, 3 to 1. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay. Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay. Ito po yung salita ng Diyos. Pag tinignan po natin yung talata, may dalawang tanong ang ating Panginoon dito, di ba? Si Jesus may dalawang tanong. Una, sabi niya, ano ang mapapakinabang ng tao o sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Pangalawa, sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay. Bakit ikinukumpara ng Panginoon yung profit, yung world sa buhay? Tama po? Bakit sinabi ni Jesus, ano ang mapapakinabang ng tao? Makuha man niya yung kayamanan, makuha man niya yung lahat ng bagay sa sanlibutan ito, pero yung kaluluwa naman niya ay mapapahamak at mahuhulog sa walang hanggang impyerno. Tignan natin kung bakit ito sinasabi ng ating Panginoon. Kaya yung topic natin ay tungkol sa world, the prophet, and the soul. Okay? Which is more important, di ba? The prophet, the world, or the soul. Okay? So mali, sa isipan ng tao, mas malakas yung pagnanais nila na hanapin yung mga bagay dito sa sanlibutan. Okay po? Kaya, sinasabi ni Jesus, no, na ano ba ang mas mahalaga? Okay? Dahil alam natin, sinasabi ng Biblia, para ang tao ay makatanggap ng buhay, buhay din ni Jesus Christ yung kanyang ibinigay. Okay? Actually, doon po sa 1 Corinthians chapter 15, ang sabi po doon, namatay si Jesus Christ, no, para sa kasalanan ng lahat ng tao. Okay? Namatay siya, buhay ang kanyang ibinigay. Okay? Kaya maaaring sa isipan ng tao, mas mahalaga ba ang kayamanan kaysa kaligtasan ng kaluluwa? Mas mahalaga ba yung kayamanan ng sanlibutan ito kaysa kanyang buhay? Okay. Actually, mahalagang tanong po iyon. Bakit po? Para makuha ng tao yung kayamanan dito, kailangan niyang maglaan ng maraming oras, panahon at lakas. Tama po? Pero, kahit sabi niya dito, kung makuha man niya, makamtaman niya ang buong sanlibutan, pero may kapalit. Tama po? Dahil yung lahat ng bagay dito ay hindi
mananatili. Lahat ng bagay ay pansamantala. Tama po? Kaya sinabi ni Jesus yung isang tanong o dalawang tanong para ang tao mag-isip. Dahil ang tao, naubos yung kanyang oras at panahon para hanapin yung kayamanan, subalit nalimutan niya yung kalagayan ng kanyang kaluluwa, espiritu, saan pupunta pagkatapos ng buhay. Doon po sa Job chapter 21 verse 15, ang sabi po, ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami sa Kanya ay mananalangin? Sabi po ni Job, ano daw ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? Anong pakinabang ang makukuha namin? Anyway, yung retreat ay napakahalaga. Tama po? Alam niyo ba kung magkano ang ginagastos sa retreat center tuwing summer retreat? Magbabayad ng 500 per head para sa pagkain, 300 para sa mga youth, tama po? Pero ang may bayad lang doon ay yung mga matatagal na member. Yung mga invitees lahat, hindi sila magbabayad. Tama po? Sasagutin sila ng church. Kasi pag siningil mo sila, di naman sila sasama, di ba? Inianda lahat yung kailangan, yung pagkain, yung tulugan, yung lugar, yung lahat, mga sasakyan. Walang aalalahanin yung mga ini-invite. Ang dadalhin lang nila yung damit nila. Bakit po? Dahil kung ikukumpara mo yung material na bagay sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa, mas mahalaga yung kanyang kaluluwang kaligtasan kaysa pera. Kaya sabi ni Jesus, ano ang mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan. Kahit magkaroon siya ng maraming kayamanan, subalit ang kapalit nito yung kanyang buhay. Okay? Kaya sabi po, ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? Anong pakinabang ang makukuha namin kung kami ay sa Kanya ay mananalangin? Bakit po? Maaari, nakakita na po ba kayo na may mga tao na nang nawala yung profit nila, nung na-scam sila sa kanilang kayamanan, nung yung kanyang bahay ay nawala, nakuha, umiiyak sila, tama po? Sometimes, umiiyak yung kanilang puso. Pero minsan, yung pagkapahamak ng kanilang espiritu sa walang hanggang kapahamakan, bihira yung tao na umiiyak dito. Tama po? Maybe some people cried because of their profit was lost, di ba? But how about the soul? Sabi ni Jesus, alin ang mas mahalaga? Yung kayamanan na meron ka o yung kaluluwa na mahuhulog sa impyerno because of sin? Yan po. Kaya iniisip ng tao na walang kabuluhan maglingkod sa Diyos. Anong pakinabang ang aming makukuha sa Kanya? Actually, kung tayo ay lumalapit sa Diyos, yung makukuha ng tao ay hindi makukuha ng katulad sa pakinabang ng laman. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, maaari tayo ay yumaman, dumami yung pera, pero paano naman yung kalagayan ng ating kaluluwa? Doon po sa Bible, sabi po doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9, chapter 1 verse 8 and 9. Okay, basahin po natin na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng walang hanggang kaparusahan sa pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Ano po ang kapalit ng tao na pagtanggi sa Ebanghelyo? Ang sabi ni Jesus, ang kapahamakan ng espiritu ng tao, ang sabi po ay naghihintay dito. Tama po?
Magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Tama po. Kaya minsan siguro sa retreat center, iniisip nila, ano ba napapala ng mga taong ito? Alam niyo ba, advanced activity, pagpunta natin doon, naglilinis, naghahanda, naglalagay ng maraming bagay, nagpapakahirap, nabibilad sa araw. Nung naglinis ba kayo ng kanal doon? Naglinis kayong kanal? Naglinis ng kanal. Libre, walang bayad. Tama po? Nagugas ng plato. Baka sa bahay, hindi kayo nagugas, lagot kayo sa nanay. So, kapag tinitigan ng mga tao yung ginagawa natin, parang iniisip nila, ano bang napapala ng mga tao ito? Pero para maligtas ang isang kaluluwa, kailangan natin magsakripisyo, tumulong. Yung 3,200 katao na dumalo doon na nakinig ng Ebanghelyo, hindi ba? Maaari, naisip nila na kung hindi sila maniniwala sa Ebanghelyong ito, ang sabi na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. At ang sabi po ng Biblia, ano po ang kapalit ng kayamanan? Kaparusahang walang hanggan. Ang tanong, bawal bang yumaman? Hindi po. Bawal ba dumami ang pera? Hindi po. Pero kung ang buhay ng tao ay naubos sa paghahanap ng bagay na ito, nalimutan niya yung kalagayan ng kanyang espiritu, yun yung darating na panahon na kanyang marirealize, pero huli na yung lahat. Hindi po masamang yumaman, hindi po masamang dumami ang kayamanan. Pero kung ito yung magiging buhay mo at sasabihin ng Panginoon, ano ang mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang kayamanan ng sanlubutang ito, subalit ang kapalit nito ay ang kapahamakan ng kanyang kaluluwa o espiritu. Kasi maraming tao ay nag-spend sila ng time and energy para masatisfy yung kanilang katawan. Okay? Of course, para masatisfy, sabi dito, many people spend all their energy seeking pleasure to satisfy their flesh, giving much time to gain material things in this world. Seeking pleasure in this world is a trap sometimes. Nanilimutan nila yung mga bagay na mas mahalaga kaysa material na bagay. Actually, habang ang mga tao, di ba, nung Biyernes Santo, tama po, habang ang mga tao ngayong Holy Week, habang ang mga tao nagpupunta sa beach, nagpupunta sa pasyalan, nagpupunta sa mga magagandang lugar, pero yung mga Kristiyano nandun sa retreat, nagtitiis, pinapangaral yung Ebanghelyo para may mga maligtas na kaluluwa. Tama po? Kakaiba. Tama po? Yung panahon ng Holy Week ay panahon ng bakasyon ng family. Pero sa atin hindi. Tama po? Dahil alam natin na ang tao o ang espiritu ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Tama po? So, if our desire and passion only for the world possession, position, or power, someday lahat ng bagay na ito ay magiging worthless. Alam niyo po, pag dumating ang Panginoon, yung pera, yung kayamanan, yung mga bagay na meron tayo, mawawalan ng value. Okay? Mawawalan ng value yung lahat ng meron tayo. Okay? Bakit po? Sabi ng Biblia, doon po sa Isaiah chapter 66 verse 15, sapagkat ang Panginoon ay darating. Tama po? Darating na may apoy at ang kanyang mga karwahe gaya ng ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may puot at ang kanyang saway na may lingas ng apoy. Sabi po, sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy, darating na may galit. Okay? Dahil ang tao, maaari dahil po sa tinanggihan nila yung mga bagay na iniaalok ng Diyos. Okay? Kaya sabi ni Jesus, ano ang mas mahalaga? Di ba? Kayamanan, sanlibutan, or soul. Di ba? Profit. Okay? Doon po sa Bible, merong isang kwento na nagtagumpay po siya sa lahat ng kanyang hanap buhay. Business.
Kaya sabi niya, anong gagawin ko? Magpapatayo pa ako ng maraming bagay. Pero anong sinabi ng Diyos sa kanya? Sa Luke chapter 12, verse 20-21, sabi po sa kanya ng Panginoon, nung kanyang iniisip, sabi po niya, okay, dito po sa chapter 12, verse 21. Sabi po dito, nagsalaysay sa kanila ng isang talinhaga, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala ako mapaglagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig, magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Pero sa verse 20, ano po ang sabi ng Panginoon sa kanya? Pakibasa po. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, mahal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na hinanda mo? Sabi ng Diyos sa kanya, kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Bakit po sinabihan siya ng Diyos na hangan? Dahil iniisip niya yung mga bagay dito lang sa lupa. Akala niya yung mga bagay sa sanlibutan ito ay mananatili at permanente. No? Kaya hindi niya naaalala na meron siyang espiritu. Kaya sabi niya, kaluluwa. Saan ka pupunta pagkatapos ng buhay dito? Tama po? Gaano ba kahalaga yung kaluluwa sa paningin ng Diyos, sa paningin ni Jesus? Yung mundong ito, yung prophet, yung world, at saka itapat mo sa isang soul, gaano ba kahalaga sa paningin ng Diyos ito? Ang mahalaga sa paningin ng tao ay kayamanan. Pero ang mahalaga sa paningin ng Diyos ay kaligtasan ng isang kaluluwa. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, ano ang mapapakinabang ng tao? Tama po? Makamtan man niya na ang buhay ng lahat ng bagay dito, subalit mapapahamak naman ang kanyang espiritu. Bakit ba namatay ang ating Panginoon sa cross? Bakit dumanak yung kanyang dugo sa cross? Bakit binigay niya yung kanyang buhay? Ang sabi doon, ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig niya sa atin. Samantalang nung tayo makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Dahil mas mahalaga sa kanya yung buhay kaysa kayamanan. Tama po? Namatay si Jesus para sa kaluluwa, hindi para sa kayamanan. Para tayo makapasok sa langit, buhay ang binigay ng Panginoon. Tama po? Kaya sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding the blood, there is no forgiveness of sin. Ano ang kailangan para mapatawad ang kasalanan? Shedding the blood. Dumanak ang dugo. So yung dugo ng Panginoon ay dumanak sa cross para ang kasalanan natin ay mapatawad. Kung walang pagdanak ng dugo ni Jesus, walang pupunta sa langit. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, ano ang mas mahalaga, kayamanan o buhay? Dahil binigay niya yung kanyang buhay. Okay? Kaya sabi po dito, ano ba ang gagawin ng Diyos sa katawan at espiritu sa darating na panahon? Doon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, okay? 1 Corinthians chapter 6 verse 13, ang sabi po dito, ang pagkain ay para sa tiyan. Okay? At ngunit ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Ngunit ito at ang mga iyon ay wawasakin ng Diyos. Tama po? Itong katawang ito, pinapakain natin. Tama po? Para kumain ito, kailangan ditong magtrabaho. Tama po? Para kumain yung ating katawan, para magkaroon ng laman ng ating tiyan, kailangan natin magtrabaho. Pero sabi ng Panginoon, kung ito lang ang paglalaanan mo ng panahon, katawan mo lang, para lang magtatrabaho ka lang para sa pagkain,
Hahangarin mo lang yung mga bagay sa sanlibutan ito para magkaroon ng kasiyahan ng iyong katawan. Someday, ang katawang ito ay wawasakin din. Tama po. Kaya, yung ating katawan na dinadamitan, pinapakain, binibigyan natin ng mas maraming panahon na pangangailangan ay sisirain din ng Diyos. Tama po? Pero ito ba talaga yung mas mahalaga sa paningin ng Diyos? Actually, ang sabi po doon sa Mateo, chapter 10, verse 28, ang sabi po doon, parehas lang itong susunugin. Ang sabi po doon sa Mateo, chapter 10, verse 28, ang sabi po, yung katawan at kaluluwa, kung hindi maliligtas, ang sabi po ng Biblia, parehas lang. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan yung makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Parehas lang siyang susunugin. Tama po? Ito lang yung purpose ng katawan ng tao na iniisip na pakakainin, aalagaan, pero someday, kung ito lang ang iniisip natin, ito ay mapapahamak din. Tama po? Bakit sinasabi ni Jesus? Sinasabi ni Jesus na ano ang mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buhay o ang kayamanan, subalit mawawala naman ang kanyang buhay. Dahil mas mahalaga ito sa Panginoon kaysa kayamanan. Tama po? Kaya nga, di ba nung last Sunday, tinalakay natin? Ano ba tinalakay natin last Sunday? Ano-ano ang mga citizenship, di ba? Sabi sa Bible, heavenly citizenship. Tama po? Nung naligtas ka, nakatanggap ka ng buhay na walang hanggan, naging anak ka ng Diyos. Meron ka ng titulo bilang anak ng Diyos. May salvation. Yung kayamanan mo, sabi ni Jesus, huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil yung kayamanan mo dito sa lupa ay hindi mananatili. Sa langit mag-ipon. Tama po? Yung tahanan, naghanda ang Diyos para sa atin. Tama po? Lahat ng bagay ngayon, ay naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Okay? Kaya sinasabi ni Jesus, ano ang mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang kayamanan ng sanlibutan ito, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya doon po sa mga ngaral, chapter 1, verse 3, mga ngaral, chapter 1, verse 3, okay? Tignan po natin, Ecclesiastes. Ano po ang sabi ni Haring Solomon? Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpagalan o pinagpaguran sa ilalim ng araw? Okay. Ano daw ang pakinabang ng tao? Okay. Maaari, maraming tao gumagastos ng pera, nagsasakripisyo, para sa mga bagay dito sa sanlibutan ito. Pero gumagastos ba tayo para sa kaluluwa? Magkano po binabayad ng tao sa ospital para ang katawan ay gumaling? Para yung katawan natin ay mabigyan ng kagalingan at buhay. Magkano po? 1,000. Sometimes 100,000. Minsan 200,000. Para lang dito sa katawang ito. Tama po? Magkano ang registration sa Sana Retreat para maligtas ang kaluluwa? 500. 500 para sa eternal life, eternity. 100,000 para sa katawan na temporary. Ano po? Kaya minsan, yung iba, ang mahal naman ng 500. Yung maliit na amount, ang katumbas ay pangwalang hanggan. Yung malaking amount ay katumbas ay temporary. Tama po? Kaya sinisikap ng tao yung katawan ay bigyan ng buhay, pero yung kanilang espiritu, hindi nila naiisip kung saan mahuhulog pagkatapos. Ano po? Kaya ho yung mga invitees natin, di ba? Buti na lang 500 lang registration para makatanggap sila ng buhay na wala hanggan. Pero kung 100,000, di natin kaya. Di ba? Sa hospital, para mabuhay ang katawan, babayad ka ng 100,000. Tama po? Pero sa retreat, para magbuhay ng walang hanggan, bayad ka 500.
Kaya yung mga beginners, yung mga ini-invite natin, hindi natin sila pinagbabayad. Bakit po? Baka hindi sila sasama. Mas mahal sa kanila yung 500 para sa eternal life kaysa temporaryong buhay na 100,000. Kaya thank you very much sa mangga. Nakamangga po tayo, 5,000, at gagamitin po natin yung para sa kanila. Yung mga walang pang-registration na in-invite natin, yun ang ibabayad po natin sa kanila. Alang-alang sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kasi sabi ni Jesus, ano ang pakinabang, makuha mo man ang kayamanan sa sanlibutan ito, mapapahamak naman ng iyong kaluluwa. So yung kayamanan gamitin natin para hindi mapahamak yung kaluluwa. Tama po? Yung material na bagay. Kaya nga, meron pong naligtas, no? Yung kinounseling po ay umabot sa 700. May naligtas po doon sa Bible seminar, doon sa counseling. Ilan yung naligtas na na-counseling ko. Naunawaan nila yung pagpapatawad ng Diyos, yung forgiveness, yung redemption, yung pagtubos. Naunawaan nila yung biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat sila. Okay? Naligtas sila dahil naintindihan nila na yung kasalanan nila ay tapos na. Maliit na pera lang yung ginamit. Tama po? Kaya sabi ni Haring Solomon, anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Ano bang pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal? Actually, sabi po doon sa verse, sa chapter 2, verse 11, sabi po ni Haring Solomon, nang magkagayon, minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. Ano po ang conclusion ni Haring Solomon? At muli, lahat ay walang kabuluhan. Sabi niya, minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal ng aking ginugol sa paggawa nito. Si Solomon ay isa sa pinakamatalinong tao, the wisest person in the history ng Biblia. Tama po? Kaya nakasulat yung salitang mangangaral, siya ay isang preacher. Ipinangaral niya yung tungkol sa buhay, tungkol sa pagpapagal, tungkol sa pagpapahalaga ng tao sa material na bagay na nag-ending sa emptiness. Kaya sabi niya, at the end, sabi niya, lahat ng aking ginawa, lahat ng aking ginugol, walang kabuluhan. Okay? Nawala ng kabuluhan. Okay? Actually, sinasabi lagi, naalala ko lagi, si President Duterte, naririnig ko sa bibig niya yung salitang, there is a time for everything. Tama po? A time to be born and a time to die. Yes, that is true. Nakasulat po yun sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Pero sinabi ni Haring Solomon, nang magkagayon, minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito at muli lahat ay walang kabuluhan. Tama po? Iniisip lang ng tao yung material na bagay sa mundong ito, yung pangangailangan ng katawan. Kaya sabi ni Jesus, anong mapapakinabang mo? Makuha mo man yung lahat ng kayamanan, maging masaya man ang iyong katawan, subalit ang kaluluwa mo ay makuhulog sa impyerno. Tama po? Si Haring Solomon, sinabi niya, tinignan niya yung lahat ng bagay na kanyang ginawa. Ang sabi niya, ang lahat ng ito ay nawala ng kabuluhan. At alam niyo po ba, sa lahat ng ginawa ni Haring Solomon, paano niya itinuring ito? Sabi po doon sa chapter 2 verse 11, chapter 2 verse 18, sabi po dito, sa Ecclesiastes chapter 2 verse 18, kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang nararapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. Pag binasa niyo po sa 1st and 2nd Kings, yung history ni Haring Solomon, napakadakila ng kanyang mga gawa. Tinawag na Golden Age yung panahon niya. Yung ginto ay ordinary at yung pilak.
Nagpatayo siya ng magagandang structure, nagpatayo siya ng templo. Pero alam niya po yung pinatayo niya, pagkamatay niya ay sinira ng Babylonian Empire. At yung kaharian na itinayo niya ay winasak at ang mga Israelita ay binihag. Okay? Kaya sabi niya, kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. At ano pa yung sinabi niya? Nararapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. Bakit po? Bakit niya kinamuhian? Ipinapaalala niya sa tao, sinasabi ni Haring Solomon, kung iniisip mo lang ay para lang sa mga bagay sa sanlibutan ito, kung ito lang ang ininanais mo, maging kilala o yumaman, magkapera, magtagumpay, kung ito lang ang iyong iniisip, darating ang panahon, sabi dito, ang lahat ng ito ay mawawala ng kabuluhan at iyong iiwan. Tama po. Kaya hindi sinasabi ng Biblia na bawal tayong yumaman. Hindi sinasabi ng Biblia na huwag tayo magkaroon ng maraming pera. Pero ang sinasabi ng Biblia, kung ang mayaman, kung ang kayamanang ito ang nagiging buhay mo, nagiging Diyos mo, nagpapatakbo sa iyo, at ang Diyos ay hindi mo nakilala, sabi ni Haring Solomon, yung kayamanang yan ay kinamuhian ko. Yung pagpapagal na yan ay kinamuhian ko. Tama po? Kaya nga, sinabi niya rito, yung pagpapagal na ginawa ko sa ilalim ng araw. Bakit po? Paano niya ba naipon yung mga kayamanang ito? Ang sabi po doon sa verse 23, sabi niya, sapagkat, ano daw po, ang lahat ng kanyang mga araw ay puno ng sakit, at ang kanyang gawa ay pagdaramdam, pati sa gabi hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya yung mga businessman hindi nagpapahinga ng maaga, di ba? Gabi na uuwi, tas maaga na naman gigising para lang sa kayamanan. Tama po? Pero para sa kaluluwa, di ba? Nagpapagal ba ang tao? Hindi. Tama po? Kaya nga ho, pag-isipan nating mabuti yung sinasabi ni Haring Solomon. Ito ay sinasabi ng isang matalinong tao para ang tao ay magkaroon sila ng pag-iisip kung ano ba ang mas mahalaga. Diba? Yung kaligtasan ba ng aking kaluluwa, espiritu, o yung kayamanan na nakikita ko sa sanlibutan ito. Kaya sabi ni Haring Solomon, ang tao ay gumigising sa umaga, umuwi na ng gabi. Mas malaki yung inuubos na oras. Tama. Kaya sabi ni Jesus, ano ang mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang sanlibutan ito, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya sana, di ba, yung pagtingin natin ay katulad sa pagtingin ng Diyos. Kasi ang pagtingin ng tao, ang mata nila, mas matimbang yung material na bagay, yung mga bagay para sa katawan, kaysa pangangailangan ng kaluluwa o ng espiritu. Tama po? Pero yung mga bagay na nakikita ng ating mata para sa katawan, lahat ng ito ay temporary, hindi permanent. Kaya sinabi ni Haring Solomon, inipon ng tao yung lahat ng ito kasama ng kanyang mga araw na puno ng sakit at pagdaramdam. Pero ito yung mas mahalaga sa tao kaysa kalagayan ng kanyang espiritu. Kaya nga ang hirap mag-invite ng tao. Punta po kayo, makinig kayo ng Biblia para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ang tagal bago umuo. Di ba? Pero sabi mo, punta kayo sa barangay, binibigay maraming bigas, 10 kilo, punong-puno yung barangay. Pag hindi nabigyan, galit pa, di ba? Pero punta kayo sa church, makinig kayo kaligtasan ng inyong kaluluwa para sa salita ng Diyos. Ang hirap, di ba? Hindi mo sila mahila para sa kaligtasan ng kanilang espiritu. Pero pagdating sa para sa katawan, napakabilis ng tao. Tama po? Pero sa tingin ng Diyos, mas mahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa kaysa material na bagay. Tama po? Kaya sabi ni Haring Solomon, lahat ng mga araw ay ginugol niya, pero nagbunga lang ito sa kanya ng pagdaramdam. Okay? Kaya doon sa chapter 2, verse 21, sabi po niya dito, sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan, kaalaman, kakayahan,
ay iiwanan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para dito, ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Yan napakahirap nung legacy, di ba? Minsan, kahit maganda yung sinimulan mo, hindi mo alam yung susunod kung yan ay matutuloy pa. Pero, sabi ni Haring Solomon, hindi mo alam kung ano yung mangyayari pagkatapos nito. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary. Kaya sinabi ko po sa inyo, bakit po yung church life provision ay nakapokus para sa pagliligtas ng kaluluwa? Dahil sa mata ng Diyos, mas mahalaga yun. Sa mata ng Diyos, mas precious yung soul kaysa gold. Kaya yung mga taong naligtas, nagpapasalamat sila sa Diyos. Kaya sabi doon sa Bible, sa Luke chapter 15, ang sabi po doon, ang langit ay nagbubunyi dahil sa isang makasalanang nanumbalik sa Diyos. Bakit po? Mas maraming kasalanan ang mapapawi kung ang tao ay bumabalik sa Diyos. Nanunumbalik, nagsisisi, nanirealize na yung pag-ibig ng Diyos, mas maraming kasalanan ang napapawi. Kaya ang langit ay nagbubunyi kapag ang isang kaluluwa ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Kaya nga po, sabi po ni Haring Solomon, anong pakinabang mayroon tayo? Okay? Kaya doon po sa mga ngaral chapter 5 verse 10, sa chapter 5 verse 10, ang sabi po rito, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siyang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kaya, yung pera hindi po masama. Pero pag inibig ng tao, ito ay nagiging masama para sa kanya. Bakit po? Gagawa ang tao ng kasamaan para lang siya gumawa ng pera. Tama po? Nang-hold up, nang-inidnap, tama po? Dahil kailangan niya sa lapi. Pero kung umiibig siya sa Diyos, sabi dito, mas mabuti kaysa umibig sa pera. Kasi yung pag-ibig natin sa Diyos, kung ipinagpalit natin sa material na bagay, dadalhin tayo nito sa kapahamakan. Tama po? Of course, kung saan yung bagay na iniibig mo, doon ka maglalaan lahat ng panahon. Tama po? Kaya sabi ng Biblia, ang kayamanan, ang umibig sa kayamanan ay na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kaya minsan, di ba, yung kayamanan, pinag-aawayan. Pinag-aawayan ba yung kayamanan? Naalala ko isang kwento. May isang nanay, meron siyang 7 anak. Tapos may lupa siya. Ang lupa niya, 50 square meter lang. Tapos meron siyang 7 anak. Ngayon, ang tanong, kanino may iwan yan? Hindi magkasundo kung kanino. 50 square meter, hindi magkasundo. That is the reality sometimes, tama po, na nangyayari. Bakit po? Pag umiibig ang tao sa mga bagay sa sanlibutan ito, ginagawa niya yung lahat ng bagay. Tama po. Kaya nga si Haring Solomon, sinabi niya, siyang umiibig dito ay hindi masisiyahan. Tama po. Kaya pagka sinabi mo, magsimba ka naman, pumunta ka sa church para maligtas ka, pasensya na, walang time, maraming trabaho. Nauubos yung lakas mo, yung katawan mo para sa mga bagay sa sanlibutan ito. Pero yun para sa Diyos, sa kalagayan ng espiritu mo ay walang panahon. Tama po. Kaya sabi ni Jesus, ano ba mas mahalaga? Profit, word, or soul? Of course, sa paningin ng Diyos, mas mahalaga yung kaluluwa kaysa kayamanan. Tama po? Magkaiba yung pagtingin ng tao at ng Diyos. Yung pagtingin ng tao sa sanlibutan ay mas mahalaga sa kayamanan. Subalit yung pagtingin ng Diyos sa kaluluwa na napapahamak. Pero yung pagtingin ng mga taong naligtas, mas mahalaga yung kaligtasan ng mga kaluluwang ito kaysa kayamanan. Tama po? Kaya yung mga brothers and sisters, nagle-labor of love, nagle-labor para sama sa retreat, summer retreat,
Kaya ho, minsan may nagsabi sa akin, sinabi ko, sumama ka sa retreat para matanggap mo yung kaligtasan. Wala po akong pera, Pastor. Kung maintindihin yung pera. Hindi mo kailangan ng pera doon. Wala po kaming mababaon. May pagkain doon, huwag ka mag-alala. Lahat nandoon, sumama ka lang, damit lang dalin mo. Bisan mo lang. Wala kang dadalhin kundi yun lang para sa'yo. Pagkain mo, tulugan mo, lahat nandoon na. Bakit po ginagawa natin yon? Dahil sa paningin ng Diyos, mas mahalaga yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa kaysa material na bagay. Tama po? Pag sinabi niya, wala po akong pang-registration, ako na lang magbayad ng registration mo, sumama ka lang. Bakit po? Sa paningin ng Diyos, mahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa niya kaysa material na bagay. Tama po? Sa paningin din po ng mga ligtas, ganon. Ganon din po ang pagtingin ko. Kung may pera ako, walang problema, ako magbayad para sa'yo. Sumama ka lang. Bakit po? Pag naunawaan niya yung biyaya ng Diyos, magpapasalamat siya ng walang hanggan. At darating yung araw, sabi ng Biblia, maaari, gaganti din siya ng mabuti sa iba. Tama po? Dahil mayroong nagsakripisyo para sa Kanya. Kaya yung ibang nagsasakripisyo, ginagawa nila yun dahil may nagsakripisyo din para sa kanila. Nagpasalamat sila sapagkat may mga tao nagtiyaga, nagsakripisyo para mailapit sila sa Diyos. So nung na-realize sila yung pag-ibig ng Diyos, ganon din ang ginagawa nila. Tama po? Bakit po? Dahil mas mahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa kaysa makuha mo yung kayamanan sa sanlibutan ito. Kaya sabi ni Jesus doon sa isang kaluluwa, kaluluwa, sa gabing ito, kukunin ng iyong kaluluwa. Tama po? Hangal, sa gabi ito, kukunin na yung kaluluwa. Kanino mapupunta mga bagay na inianda mo? Tama po? Kaya yung kayamanan sa langit ay mas mahalaga. Tama po? Kaya sabi po doon sa Bible, okay? Doon po sa chapter 5 ng mga ngaral, verse 13, sabi po dito, beginning verse 12, masarap ang tulog ng manggagawa, kumain man siya ng kaunti o marami, ngunit ang pagpapakasawa ng mayaman ay hindi nagpapatulog sa kanya. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw, ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Okay? Tama po? Kaya po, ganon yung kalagayan ng tao sa paningin ng Diyos. Kaya yung karunungang ito ay ibinibigay po ng Diyos sa atin, katulad ni Haring Solomon. Okay? Bakit po sinasabi ni Haring Solomon yung ganitong bagay? Dahil darating yung araw, sinabi ni Haring Solomon, okay, ang yamang yon ay mawawala sa isang masamang pakikipagsapalaran, at kahit na sila'y magulang ng mga anak, walang naiwan sa kanilang mga kamay. Sa verse 15, pakibasa po, kung paanong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Totoo po ba yung sinasabi ni Haring Solomon? Totoo po ba? Yes. Lumabas tayo sa sinapupunan ng ating ina, wala tayong dala. Kaya gayon siya muling aalis. Gayon. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod. Okay. Kaya ito yung precious, mas mahalaga. Tama po? Darating ang araw, yung pananampalataya sa salita ng Diyos na nanatili sa ating puso, dadalhin tayo sa harapan ng Diyos. Tama po? Pero yung kayamanan na pinaglaanan natin ng panahon ng maraming bagay, hindi tayo dadalhin sa Diyos. Saan tayo dadalhin? Sa walang hanggang kapahamakan. Hindi po sinasabi ng Biblia na masama ang kayamanan. Pero sabi ni Haring Solomon, lahat ng ito ay ibinigay, ipinahiram ng Diyos sa iyo para maging kasiyahan ng iyong katawan. Pero dapat, yung bagay na ito, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa Summer Retreat, maraming mga kaluluwa ang pumunta. Tama po, nakita niyo ba yung isang artista doon? Mayroong fan sign, tama po, na Korean artist.
Ginagamit niya yung influensya niya sa mga Pilipino para mahikayat makinig ng Biblia. Ha po? Ginagamit niya yung meron siya para mailapit ang tao sa Diyos. Ganon din yung mga Korean missionary. Sabi ko nga kay Pastor, mahal ng gasolina ngayon. Paano yung mga paghakot? Sige, susuportahan natin sa gasolina. Sa susunod na second batch, mga 3 tayong sasakyan. Arkila tayo isa. Sabihin mo lang sa akin. Sabi niya. Sa mahal ng gasolina, mahirap ang biyahe. Tama po, yung iba yata parang ayaw nang mapak sa pedal ng gas. Tapos pagpunta mo dyan, ang babagal ng takbo pababa. Siguro nagtitipid sa gas itong mga to, ayaw tumakbo ng mabilis. 129 per liter. Tama po? Pero 129 pesos sa paningin ng Diyos, maliit pa rin yan. Ikumpara mo para sa pagliligtas ng kaluluwa, maliit pa rin yan. Tama po? Magpo-provide ang Diyos para dito. Tama po? Kaya yung second batch, aarkila tayo ng isa pang sasakyan. Magpo-provide tayo para sa diesel. Para yung mga sasama ng mga beginners, madala sila doon ng maayos at maiuwi sila sa kanilang pamilya. Okay? Bakit po natin ginagawa yan? Bakit natin kailangan gumastos ng ganung pera? Dahil sinasabi ni Jesus, mas mahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa kaysa kayamanan. Someday, lahat ng ating pinagsakripisyo, pinagpagalan, ininvest, anong sabi ng Biblia? Sabi po dito sa Mateo, okay, chapter 6, sabi po dito, yung kayamanan na iniipon natin para sa langit, okay, sa ganitong paraan ng paglilid. Sabi, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa inyong sarili dito sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan, saan daw po? Sa langit. Tama po? Lahat ng mga pera na ginagamit natin para sa kaluluwa, sa kaligtasan, lahat ng yan ay naiimbak sa langit. Someday, sabi doon, your treasures, wala dito, nasa langit. Tama po? Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan nito, ang kayamanan ay nagdadala ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. So, walang problema pagdating doon. Bakit po? Dahil sabi po, doon, ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok. Tama po. So, yung kayamanan natin na inipon, hindi mawawala. At sabi ni Jesus, naawa na siya ron para ipaghanda tayo ng tahanan. Tama po? Kaya, sabi po ng Bible, ang kayamanan na iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Tama po? Kung marami po kayong pera at nalaman ng tao, pag milyon-milyon pera nyo, hindi na kayo pwede lumakad ng nag-iisa. Baka makidnap po kayo. Tama po? Kaya yung mga mayayaman, laging may bodyguard. Hindi pwedeng walang bodyguard. Yung kayamanan na meron sila ay nagiging banta na para sa kanila. Tama po? Pero kung hindi ka naman masyadong mayaman, ordinaryong tao, wala kailangan bodyguard, di ba? Kaya pag kami ang kinidnap niya, wala po kayong makukuha. Di ba? Pag kinidnap mo yung born again, wala kang makukuha, pananampalataya lang ang meron. Kaya sabi ni Jesus, yung kayamanan daw, iniingatan ng tao para sa ikapapahamak niya. Okay? Kaya may mga tao na nag-iingat dito. Okay? Pero, alam niyo po ba doon sa Awit chapter 49, sabi po dito, Awit chapter 49, sabi po dito ng sumulat, pakinggan ninyo ito, kayong lahat ng mga bayan, pakinggan ninyo kayong lahat na nananangan sa daigdig. Okay? Ang aking bibig ay magsasalita ng ano daw po? Karunungan. Ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay magiging pangunawa. Ikikiling ko ang aking pandinig sa isang kawikaan. Pakinggan daw natin yung salita ng Diyos kung ano ang sinasabi sa atin.
Tama po? Pakinggan din natin yung bibig ng Diyos kung ano ang sinasabi sa atin. Sabi po, ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan. Tama po? Siyempre ngayon ay isineselebrate ng mga tao ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, di ba? Yung Easter Sunday. Tama po? Nang namatay ang Panginoon, after 3 days ay muling nabuhay. Maraming tao nagsiselebrate dito, pero hindi nila alam kung ito ba ay nagkaroon ng benepisyo sa kanila. Tayo, naniniwala tayo na ang ating Panginoon namatay, inilibing at muling nabuhay dahil kung ano ang nangyari sa Kanya ay mangyayari din sa atin. Tama po? Dahil naligtas tayo. Dahil meron na tayong buhay na walang hanggan. So, sineselebrate natin araw-araw yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi lang ngayon. Hindi lang po ngayon. Tama po? Pero ang mga tao, ngayon lang. Pero kahit sineselebrate nila yung muling pagkabuhay, hindi mo alam kung pag namatay sila ay muli silang mabubuhay. Yung mga tao hindi ligtas, ang sabi ron, mabubuhay sila para humarap sa hukuman ng Diyos. Hindi para pumunta sa langit, para humarap sa tinatawag na white throne judgment, para tumanggap ng hatol. Pero yung mga taong naligtas, mabubuhay sila para umuwi sa tunay nilang tahanan sa langit. Kaya sabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama, mauna ko ron, hindi ba ipinaghanda ko kayo ng tirahan? Maraming tahanan. Okay? Yun yung purpose. Pero marami ngayon na naniniwala, nagsiselebrate ng ganon. Mabubuhay sila pero hindi para sa kaharian ng langit. Okay. Kaya sabi po dito, nagsasalita yung bibig. Sabi po dito, ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan, ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay magiging pangunawa. So pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Doon sa verse 3, ang sabi po, o verse 12, sabi po rin sa verse 12, okay, ngunit ang tao hindi mananatili sa kanyang karangalan, siya'y gaya ng mga hayop na mamamatay. Hindi mananatili. Kaya sabi po doon sa verse 16, sabi po, huwag kang matakot kapag may yumayaman, kapag ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumalago. Sapagkat kapag siya'y namatay, wala siyang madadala ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang kasunod niya. Okay? So sabi po ng Bible, kapag siya'y namatay, wala siyang. Kaya sabi ni Jesus, ano ang mas mahalaga? Yung kayamanan na meron ka o yung kaligtasan ng iyong kaluluwa? Kaya alam niyo po ba, hanga ako sa mga missionary kung paano sila gumastos para lang sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Hanga ako sa mga missionary kung paano sila maglabas ng kayamanan para lang sa kaluluwa. Siyempre, hindi mo pwedeng presyohan yung isang soul. Tama po? May presyo po ba yung kaluluwa? Walang presyo. Tama po? Priceless. Yung katapat ng isang buhay ay buhay. Yung buhay ni Jesus ay katapat ng buhay natin. Pero yung life is a precious and priceless. Tama po? Makakapasok tayo sa langit nang hindi tayo naghirap. Makakapasok tayo sa langit nang hindi tayo ang nagdusa. Tama po? Si Jesus Christ ang nagdusa para sa atin. Regalo yung buhay na walang hanggan. Tama po? Kaya merong isang nagpa-counseling sa akin na babae, pumunta siya sa akin, umiyak siya. Tapos sabi niya ganun sa akin, Pastor, umiyak siya, bakit? Kasi yung problema ko, yung asawa ko, bakit? Kasi lagi ko siyang inaaya sa church, ayaw niyang sumama sa akin. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ilang beses ka na ba dumalo ng Bible seminar? 3 na. Ligtas ka na ba? Hindi pa po. Sabi niya gano'n. Hindi ka pa pala ligtas. Paano sasama sa asawa mo? Nasasama mo siya sa church, tapos mismo ikaw, hindi mo tiyak kung makakapunta ka sa langit o hindi. Miyak siya dahil ang asawa daw niya, ayaw sumama sa kanya dahil sa iniayaya niya sa church, kaya hindi na rin siya nagcha-church.
Kaya sabi ko, ligtas ka na ba? Hindi pa po. Kung gano'n, yung asawa mo rin, mapapahamak dahil mismo ikaw, hindi mo pa alam kung ligtas ka na o hindi pa. Biglang tumigil ang pag-iyak niya. Sabi ko sa kanya, dapat maunawaan mo muna, mauna yung biyaya ng Diyos. Maintindihan mo muna yung pag-ibig ng Diyos bago mo maibahagi sa asawa mo. Kasi kung musmong ikaw, hindi mo naintindihan yung pag-ibig at biyaya ng Diyos, pipilitin mo lang yung asawa mo nang hindi mo naman naintindihan kung anong dakilang biyaya ang natanggap mo. Kasi gusto mo lang siya madala sa church. So, kung gano'n, hindi talaga siya sasama sa iyo. Tama po. Kasi mas mong ikaw, hindi mo pa alam kung tunay nga yung pananampalataya mo o hindi. So, dahil doon, sinare ko sa kanya yung salvation. So, bakit hindi ka pa naliligtas? Kasi ang dami kong problema eh. Hindi yan ang problema mo. Ang problema mo, hindi sa material na bagay. Ang problema mo sa harapan ng Diyos. Yun muna masettle mo. Sabi ko, yung kasalanan, lahat ng kasalanan, hindi ba napatawad na, natubos na, sinabi ko sa kanya. Pinaliwanag ko sa kanya kung ano yung salvation na ginawa ni Jesus Christ. 3 times nang dumalo sa Bible seminar, doon palang nakaunawa. Kaya nung umalis siya, tinanong ko, ligtas ka na, hindi pa. Ngayon ko na naintindihan, Pastor. O pwede mo na invite yung asawa mo. Sabi yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ano naman ang ibabahagi mo kung mismo ikaw hindi mo na unawaan yung biyaya ng Diyos. Okay? Kaya, kanina yung memory verse natin, hindi ba? Ano po ang sabi doon? Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. This is the destiny of soul kung hindi siya masisave. Tama po? Mamamatay. Ang sabi dito. Bakit po? Sapagat sabi ng Biblia, ang tao ay nilikha bilang isang buhay na kaluluwa. So, mga brothers and sisters, diba? Gaano ba kahalaga yung kaluluwa para sa Panginoon? Bakit kailangan natin gumastos ng pera kung hindi naman ito mahalaga? Pero, sabi ng Biblia, si Jesus nagsabi, kung may 99 at may isang nawala, hinahanap niya yung isang tupa para maibalik sa Panginoon. Yung isang kaluluwa, itapat mo sa kayamanan ng sanlibutan ito, ang tinitignan ng Diyos yung isang kaluluwa na mapapahamak kaysa kayamanan nandito. Kung minsan maaaring ako yon at ikaw dati, tama po? Na ako, hindi ko alam, pupunta ako sa impyerno dahil sa kasalanan. Pero nung na-encounter ko yung gospel, na unawaan ko yung pag-ibig ng Diyos, bumalik. Tama po? Yung lumalakad sa malawak na daan patungo sa kapahamakan. Bumalik. Kaya ako, meron pa po tayong second batch. Ako nagpapasalamat sa inyo, maging sa Sister Marjorie, sa barangay, at tumutulong, sumusuporta sa pangangaral ng Ebanghelyong ito. Dahil ito naman yung nakalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Okay? Kailangan natin mag-invest, kailangan natin gumastos, kailangan natin magsakripisyo para sa kanila. Bakit po? Kasi ulitin ko po, bakit po kailangan natin gawin yon? Dahil sabi po dito sa Bible, someday, ang sabi po ng Biblia, okay? Darating yung araw, may mga mahuhulog sa lugar na ito. Itatapon dito. Tama po? Darating yung araw, pagdating ng Panginoon. So yung mga buhay ngayon na pwedeng mapunta dyan ay dinadala natin sa Panginoon. Tama po? Gumagastos tayo, kaya nakalikom tayo ng para sa mga beginners na ini-invite natin. Kasi may registration yung retreat. Okay. So, para lang sila maligtas dito sa lugar na ito, someday, so makinig sila ng Ebanghelyo. Doon maunawaan nila yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tama po? Mahirap gawin po yun. Pero, mas mahirap kung ma-neglect natin na hindi maibigay sa kanila yung warning, yung biyayang ito na paalala. Tama po? Kaya, ginagawa natin yung mga ito dahil alam natin, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, ano
ang mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang kayamanan sa sanlibutan ito, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya ho, hanggang ngayon, summer retreat, hanggang third batch, third batch, sana dito sa Banilan, maraming mga kabataan ang makalapit sa Panginoon. Ang magiging bunga, magbago yung buhay nila, makaiwas sila sa impluwensya ng mga vices, droga, mga bagay na pwede magdala sa kanila sa kapahamakan. Kasi yung salita ng Diyos ay kapangyarihan, bumabago sa puso at isipan ng tao. Nakakaunawa ng mga bagay na mali at alam niya kung ano ang magiging dulo nito. Yung salita ng Diyos. Tayo, hindi natin kayang baguhin yung tao. Pero yung salita ng Diyos may kapangyarihan para baguhin ang puso ng tao. Kahit ikulong mo yan, pero pagkatapos niyan, matutokso rin yan gumawa uli ng mali. Pero kung yan ay nakaunawa ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan, ng pag-ibig ng Diyos, nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos, magbabago yung buhay nila. Katulad ng mga kabataan nandito, ako rin. Nagkaroon ng pagkaunawa, saan ako pupunta kung hindi ko iiwan yung mga bagay na mali. So kaya yung komunidad, kung winelcome nyo yung salita ng Diyos, ang Diyos din ay naluluwalhati, hindi ba? Yung mga kabataan na nakakilala sa Panginoon, dapat mas dumami yung mga responsabling mga kabataan para mas maging maayos yung isang komunidad. Tama po? Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung sila ay maging maka-Diyos, may takot sa Panginoon, malaking tulong sa kanilang mga magulang at sa komunidad. Tama po? Yun lang yung paraan. Kaya sana this coming summer retreat. So, for the last verse na ibibigay ko po sa inyo, yung destiny ng tao, bago po tayo tapos, sabi po dito, sa Mark chapter 9, okay, ang sabi po dito, verse 43, kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyong pumasok sa buhay ng baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Yung kung ang kamay daw, kung ang pinagmumulan ng kasalanan ay ang katawan, itigil. Tama po? So kung malaman nila na ganito pala ang mangyayari sa akin at the end, dapat akong magbago. Dapat kong baguhin yung ginagawa ko at dapat akong sumunod sa kalooban ng Diyos. Walang iba. Yun lang yung pwedeng sabihin sa tao. Pwede kang tumuloy sa ginagawa mo ngayon, pero at the end yung consequence dapat maisip mo. Tama po? Kaya wala pong, church, walang maitulong na anumang bagay maliban sa ganitong paraan. Tumulong para sa transformation ng isang komunidad sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyong ito at ng salita ng Diyos. Magkaroon sila ng kaunawaan at kaalaman tungkol sa Diyos. Magkaroon sila ng takot sa Diyos. Tama po? So kung maging gano'n yung puso nila, kukunti yung magiging problema. Tama po? Kahit sa isang tahanan, pag nagbago ang isang anak, naunawaan niya yung biyaya ng Diyos. So, yung dating anak na matigas ang ulo, nagiging masunurin unti-unti. Tama po, habang tumatagal. Bakit po? Hinuhubog sila ng salita ng Diyos. Kaya sana po ay suportahan natin yung pangangaral na ito. Magdala tayo ng mga kaluluwa sa harapan ng Diyos at darating yung araw, ang Diyos din yung magbibigay ng reward sa atin. Okay po, so tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Tulungan niyo po kami na ang mga tao na naghahanap sa iyo, naghahanap ng katotohanan, mahanap ng buhay na may kaugnayan sa iyo, ay dalhin mo po sa amin upang mailapit namin sila sa iyo. Salamat po sa mga brothers and sisters dito sa aming barangay sa Banilan, sa mga gumagawa upang ang Ebanghelyo ay maipangaral, upang matanggap ng tao yung dakilang biyaya ng Diyos. Na tulad po ng sinabi niyo na mas mahalaga ang kaluluwa, ang kaligtasan kaysa kayamanan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa po namin yung pagdadala ng Ebanghelyo at pangangaral upang sa ganon ang ilan man lang sa kanila ay maligtas. Salamat po sa tanghaling ito. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus.
Amen. Okay, thank you very much po.